Merong isang exhibit sa New York City yung pwede mong puntahan para i-recreate yung iconic na steel beam photo. At personally mga master ay masasabi kong hindi ito recommended sa mga taong takot sa heights. Makikita mo naman sa video ito yung isang lawyer na nakalimutan tanggalin yung cut filter habang nasa importanteng court case Zoom meeting siya. Hindi na nga lang mapigilan tumawa ng lalaking ito habang sinusubukan nila itong ayusin. Ito naman yung isang YouTuber yung kumukuha ng iba't ibang parte ng katawan ng mga seafood para gawin itong isang crabman character. Sinasabing sa pamamagitan ng mga tools na gamit niya, nagawa niya makapag-create ng limbs at mga body parts para sa final result. At nung inassemble niya na nga ito sa pamamagitan ng glue, makikita mo na napakaganda at nakakatakot ito at the same time. Speaking of creation mga master, ganito yung itsura ng mga straw bits. Sinasabing yung mga skeleton creation na ito unang ginawa ni Theo Jansen sa pamamagitan ng mga plastic tubes at electric duct tape. At sa pamamagitan ng hangin ay nagagawa nito makapaglakad na parang isang living organism. Napag-alamang maraming mga straw bits yung ginawa ni Theo Jansen sa mga nagdaang taon. At ayon sa mga iba din taong gumagawa nito, mas magandang ilansya yung ganitong creation sa mga lugar na mayroong consistent at malakas na hangin, kagaya na lang sa beach. At personally mga master ay masasabi kong nakaka-fascinate na panoorin yung mechanism nga nito. Sobrang dami talaga mga magagaling na creator sa iba't ibang panig ng mundo. At karaniwan nga sa mga taong ito ay mayroong kakayahan sa pag-create ng napakagandang art at sculptures. At makikita mo nga din sa videong ito yung pag-create ng isang laruang kotse sa pamamagitan ng kahoy. Noong una ay kinakailangan na tanggalin yung iba't ibang parte ng kahoy na ito para magkaroon ito ng hugis ng isang sasakyan. At sa pamamagitan nga ng tools na gamit ng lalaking ito, nagawa niyang makapag-create ng isang realistic wooden model ng Toyota Land Cruiser. Bukod sa mga wooden sculpture mga master ay marami din mga bagay yung ginagawa sa panahon natin ngayon. Yung ginagamitan ng electricity para ma-operate yung mga ito. At nito nga mga nakaraang buwan lang, mayroong isang company yung nag-introduce ng technique na kung saan ay pwede kang magpakabit ng brain-computer interface sa utak mo nang hindi gumagamit ng open brain surgery. Ayon sa mga taong nag-develop nito, sa pamamagitan lang daw ng napakaliit na device, maaari mo na makontrol remotely yung mga technology na nakakonect dito sa pamamagitan lang ng pag-iisip. Sinasabing unsynchron ay ini-implant sa utak para matulungan yung mga taong mayroong disability. Pero may mga iba din mga tao yung nagsasabing maaari itong gamitin ng mga masasamang individual para atakihin yung privacy ng mga taong magpapa-implant na nito. Bukod sa technological advancement para sa mga tao, marami na din mga inventor yung gumagawa ng paraan para mas mapaganda pa yung buhay ng mga hayop. At speaking of hayop mga master, ang mga kabayo ang isa sa mga pinaka-convenient na kompanyo ng mga tao noong mga prehistoric times pa. Sinasabing marami mga breed ng kabayo yung merong napakalakas sa katawan, kagaya na lang ng mga Belgian draft horse. Ayon din sa pag-aaral, ginagamit ng mga eksperto yung kabayo sa iba't ibang paraan, kagaya na lang ng pag-harvest ng anti-venom. At napag-alaman din na yung mga species na ito ay napakatalino, kaya nagawa nila makasurvive sa napakatagal na panahon noong mga prehistoric times. Sinasabi ding ang mga kabayo ay kaya makatulog habang nakatayo dahil yung kanilang mga binti o legs ay may ability na mag-lock in position para makapag-relax at hindi mahulog yung kanilang upper body. At nakaka-fascinate lang na isipin ng mga master dahil yung mga species na ito ay kaya din maging malakas ulit kung matutulog lang sila for 3 hours. Kung sakaling tutupiin mo yung papel na parang isang paper cup, pwede mo itong ihagis na parang paper airplane. At makikita mo nga dito na kaya nitong lumipad ng matagal sa ere habang napapanatili nito yung accurate na direction. Ito naman yung isang YouTuber yung gumawa ng face mask na kayang bumalik sa dating hugis kahit nasusubukan mo itong sirain. Sinasabing yung mask na ito ay gawa sa nickel titanium kaya meron itong shape memory. Speaking of technology mga master, ito yung isang company yung nag-create ng device na kung tawagin ay mouthpad. At kapag suot mo nga ito ay pwede mo makontrol yung mga device na nakakonect dito sa pamamagitan ng dila. Ito naman yung video yung nagpapakita kung gaano kapangit yung air quality sa East Coast na bahagi ng United States. Napag-alaman kasing yung mga usok na nagmumula sa Canada wildfire nagta-travel papunta sa USA. At dahil nga dito ay naging sobrang nakaka-suffocate yung hangin nila. Sobrang laking bagay talaga yung kayang makontribute ng hangin sa buhay natin mga tao. At marami din mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo yung nagiging kakaiba dahil nga sa kung paano nagta-travel yung hangin dito. At yung isa nga sa lugar na ito ay yung tinatawag na Larincoda. Sinasabing yung lugar na ito ay yung kinukonsider bilang isang pinakamalapit na lugar sa kalangitan na pinagtitirhan ng mga tao. Ayon sa mga eksperto ay yung lugar ng Larincoda merong napakataas na altitude dahil matatagpuan ito sa isang bundok na may taas sa 6,700 feet. At yung mga tao na susubukan pumunta dito ay kinakailangan na magdala ng oxygen supply dahil nasa kalahati lang ng usual na oxygen levels yung meron dito. Sinasabing dahil nga sa 50% lang yung oxygen level sa lugar na ito ay yung mga local residents na nakatira dito ay nagsimula na mag-evolve yung katawan to the point na yung kanilang mga blood cells ay halos 2 beses na mas marami kaysa sa atin. Napag-alaman din na walang kahit isang puno yung matatagpuan sa lugar na ito dahil sa napakababang air
water pressure. At bukod pa nga sa panganib ng natural environment, ay marami din dito mga krimen na palagi nangyayari sa paligid. Samahan mo pa ng mga kontaminadong tubig at lupa, mga basura at napakabahong amoy. Kahit na ganito yung kalagayan ng lugar na ito, ay marami pa din mga tao yung nananatiling manirahan dito sa pag-asang yumaman. Napag-alaman kasing itong kabundukan ng Larincoda ay napupuno ng mga ginto kaya marami mga taong nagbimina dito. Speaking of pagbimina ng ginto mga master, ay nitong mga nakaraan taon lang ay yung lugar ng Uganda sa Africa ay nakadiscover ng $12 trillion ng ginto sa kanilang kalupaan. At ayon sa mga eksperto, ay maaaring maging way ito para muling maging maunlad yung ekonomiya ng kontinente ng Africa. Napakadami talaga mga valuable at mga kakaibang bagay yung matatagpuan ng mga tao sa ilalim ng lupa. Follow me guys for more content like this.